pinabasa po ng mga tao yung fake news. Mas gusto ng mga tao yung Bago tayo mag-umpisa, pakinggan po lang natin ang isang rant na magiging topic ng ating diskusyon ngayong araw na. From Ben, from Rafi, from myself. Siguro nakikita ho nila. Tapos ngayon, sasabihin ho ninyo, nanloko, nanlindang. Ano ho nilindang? What did I do? What did we do? May ginawa ho ba kami masama? Nagnakaw ho ba kami? Did we steal from the government? Did we cheat? Did we scam? Inistapa ba namin yung mga kababayan mo natin? Hindi po. The money that you're seeing na binibigay ko po dito galing po sa akin. Ito po yung mga napag-ipunan ko sa Amerika, ininvest ko po sa negosyo na dumating po ako noong 1996. Income po ito. I have a business. Ayan po yan. Yung iba po na pinimimigay ho namin ito, hawak-hawak ko po ito. Galing po ito sa mga sponsor. Hindi ko po binubulsa. Dahil ang turo po sa magulang namin, yung ibibigay mo na ibabalik ng Diyos 10 times more. Kaya yung ito ho, mga bayad ng sponsor, ibinibigay ko ho sa taong bayan. Now what's wrong with that? Sasabihin nyo, manluloko, manlilindang, mga sinungaling. Ano kasi sinungalingan ho doon? Di ho ba? Eh yung ilan nga ho dyan, ilang vlogger ho dyan. Salita na salita, tira ng tira sa gobyerno, lalo na po yung isa dyan sa Amerika na babae. Napakasama siguro ng mayaman na apang. Napakaswerte mo, Ining. Tira ng tira. Napakaswerte mo, mamahalin pa yung mga antipara mo. Diyos ko po, dapat magpasalamat ka na sa Panginoon Diyos na mayaman ang apang mo. Hindi ka kailangan magpanat ng buto. Dagdag ka ng dagdag, comment ka ng comment, mga polboronic, mga ahas na puti. Why don't you come home? Tama. Why don't you come home and help this country? Kung talagang may malasakit ka sa bayan mo, umuwi ka rito, ibenta mo or i-donate mo yung kayamanan mo na galing sa apang mo na Amerikano, ibigay mo sa mga mahihirap dito. Kasi nagko-complain ka eh. Di ba? Bakit hindi ka umuwi dito? And then you do the fight, you do the battle. Ay, hindi niya magawa yan. Takot yan sa Pilipinas pag gumawa ng... Kasi comment sila comment. Orman! Sa Amerika, baka pa pwede mo sa 2020, ikaw pa yung tumakbo na pagkakulo. Ikaw na lang kaya. You run as President of the Republic. Okay, speaker. Or yung isa yung lang, or coordinate. Gusto niyo tumakbo kay Senador or Congressman, kayo ho mag-speaker. Yung isa naman ho dyan na dating TV personal sa Davao na may kasong istapa. Sir, kung gusto mong makatulong, tumigil ka na lang ho, imbis na mag-criticize ka, dapat constructive criticism. And you know that. Are you praying to God asking May ads. Are you waiting for response? Pag nagbumanat ka, dapat meron kang opinion or idea na ito ang dapat gawin. Hindi yung tira na tira. Kasi alam niyo ho ba yan, itong mga vlogger na ito, vlogger din ho ako. The more na marami kang, lalo na itong mga kulukoy na ito, na fake news, pinabasa po ng mga tao yung fake news. Mas gusto ng mga tao yung mga chismis. Tumataas po yung kanilang viewership. At pag mataas ang viewership mo ba ay monetize, maraming pera. Ito po yung sa Amerika na babae na nakasalamin ng malaki na parang teleskopyo. Ewan ko ba kayo? Libong dolyar po ang kinikita niya. Ano ba yung follower sa Facebook? O yung isa naman na nakalaya sa kulungan dahil sa istapa, yung TV personality, kumikita rin siguro na malaki, kumikita na malaki dahil maraming views pero kahit na fake news. O meron pa dyan, yung abogado, tira ng tira, kinitira po yung pato, kinitira. Attorney, bakit hindi mo nalang tulungan yung biyanan mo dyan sa Cordillera? Mag-open ka kaya ng opisina mo na pro bono, na libre. Dahil marami po tayong mga kababayan dito sa labas ng opisina ko. Advice, walang mapuntahan. Bakit hindi po yung iba galing po sa Cordillera? Bakit hindi po ninyo tulungan? Kasi hindi na rin po kaya ng PAW natin, ng Public Attorney Office, na tulungan sa dami po niyan. Bakit hindi po kayo mag-volunteer? Kaysa daldal kayo ng daldal dyan, hindi na kayo katulong. What I am telling, ladies and gentlemen, telling these people, kayo ho na nakikinig, nasa sa inyo po yung pagpasya. Hindi ko po ipaubaya sa ilang vlogger, hindi ko po ipaubaya sa mga bayarang basher, mga troll, ang desisyon kung kailangan ba magsilbi na isang senador na galing po sa pagtitiintik, na galing po na dati po undocumented alien, na illegal ika nga OFW. Pero ipaubaya ko po ito sa sambayanan. Because sa sambayanan po at the end of the day will decide sa Mayo, sa darating po na Mayo. Ngayon, kung sasabihin ng COMELEC, Erwin, ayaw namin, so ngayon, pagdating sa May, hindi po ba tayo makapagantay? Ilang buwan na lang, January, February, March, April, May, 4 na buwan na lang po. Kung ayaw niyo sa mga tulpo, di wag huling niyo iboto sa Erwin Tulfo, wag niyo iboto sa Ben Tulfo. Iboto niyo huling dyan yung mga magagaling dyan. Yung mga veterano na dyan. Yung mga galing sa Congress ngayon, magsisenador. Yung mga matatanda na dyan. Oh, banat ng banat, wala nang ginawa kundi tumira. Pero pagkatapos pa ng eleksyon, do you hear that? Oh, nakakatulong ba? Huwag na ho tayo maglukuhan. Niloloko lang ho ninyo ang taong bayan. Magaling lang kayo pag mag-i-eleksyon. Labas ng pera, tulong dito, tulong doon po. Please. Pardon my French, man. Okay lang yan. Pero, yun ho, nakakasama ng loob eh. Samantala kung kami, trabaho ng trabaho, at marami din naman dyan mga mambabatas. Matapos ang eleksyon, tulong ng tulong. Hindi lang ho napapublicize. Pero yung ilan dyan, banat ng banat, anak ng baka. Tapos itong mga vlogger rito, bakit hindi ninyo banatan yung ilan dyan? Na mga corrupt talaga.
na hindi nila alam kung saan nila dinala yung budget nila. Bakit hindi po yun ang tanongin ho ninyo? Actually, Mr. Tulfo, tinatanong naman namin, kaya nga nagpaplano ang mga colleagues ninyo sa Kongreso na ipatawag ang ilang mga vloggers. So, yun na nga, sir. Wag naman pong ganyan. Fake news. Ay, lakas nyo naman mag-akusa ng fake news. Kayo din po ang nagkakamali. Basahin ko lang yung mga comments. Natatawa naman ako sa mga comments ninyo. Pero hindi po ako yung lawyer. Hindi po, wala akong biyana na taga Cordillera. So, si Attorney Libayan yata yun. Gayun pa kasi solid si Attorney Libayan pagdating sa mga Tulfo talagang bumabanat siya. But I think fair naman yung banat niya. Well, may kasamang but may pitik talaga, but still alam naman niya yung sinasabi niya. So, gusto ko yung mga comments ninyo ay yung mga tipong nag-meltdown, yung mga ganyan. Ang gagaling. Teka, sabi ni Monica, 0 vote for Tulfo. So, ad hominem Eric, sabi ni Libra, ay naiiyak na. So, yung puro gano'n, iyak na. Yun, sabi ni Ma'am Vilma, kasi sa katanungan na, may ginawa ba kaming masama? Nagnakaw ba kami? Nag-scam ba kami? My goodness. So, sige, yung mga punto niya tungkol sa vlogger, ang gusto ko sanang i-take up. Dito naman sa kabila, sabi ni Ma'am Aileen, akala ko matapang si Eric Sylvester. Sabi ni Manay Shemerans, dami na nila sa posisyon, mga Tulfo family. It's me, Rizzy says, parang bata yung tantrums ni Eric. Sabi ni Kurikom, nasobrahan sa sip-sip mga Tulfo, ulupong naman ang utak ko, grabe. Sabi ni Ma'am Alicia, si Eric, aka Erwin, nag-tantrums dahil nakansila ang American Dreams passport. Okay? So, in fact na pinakinggan ko si Madam Maharlika yung tungkol dito, and yung partial na sagot niya, natatawa naman ako at she can go toe-to-toe. But let's look at yung niya. Ano ba ang kasinungalingan daw doon? Ano ba yung ginawa nila? So, ang drama niya is, kaya nga daw siya nagtrabaho abroad dahil mayroon siyang anak na pinapakain, yung kanyang panganay. Pero, that's neither here nor there. Hindi niya sinasagot yung fitness for office. Kasi yun po ang diskurso ngayon. Yun ang dinidiscuss. Lumabas ang balita tungkol sa kanyang, sabi niya TNT, pero syempre merong documents na lumabas na hindi naman niya ma-deny na siya po ay nag-claim ng US citizenship. So yung US citizenship na yun, bunga ng pag-falsify ng kanyang birth certificate. Now, ang pinag-uusapan dito ng taong bayan, dahil siya po ay kandidato para sa Senado, syempre ang pinag-uusapan, ito ba ay nararapat para sa ating boto? Nararapat bang iboto natin ang katulad niya? At some point during this rant, sinasabi naman niya na, huwag niyo iboto ang mga Tulfo. Talaga, tama po kayo, Mr. Tulfo. Hindi ka namin dapat iboto. Yun po yung diskusyon. Huwag po kayong magagalit dahil kayo po ay public figure. At dahil public figure po kayo, tumatakbo po kayo for elections, kahit paano ba batikusin po kayo, lalong-lalo na dun sa fitness ninyo for office. O diba? Tanong ni Ma'am Karen Mata, bakit galit yan? So, sabi ni Ma'am Juliet, basta, my family and I will campaign ko po sa relatives ko na wag iboto lahat ng Tulfo, wala namang ginawa sa bansa. Sabi tuloy ni Ma'am Liza, affected kay Madam Maharlika. Agree naman ako dyan. Sobra siyang na-affect nito. And bakit naman? Diba? Pareho naman silang may plataforma. Pareho naman silang may mga milyones na nanonood. Si Mr. Tulfo, nagagalit sa sinasabi ni Madam Maharlika. Pero, hindi ba ganun din po ang ginagawa niya kapag siya ay nagbabatikos ng ibang tao? Kumbaga, what's good for the goose is good for the gander. Sabi ni Ho Wan, kagagawan mo yan, Erich. Bakit ka sa vloggers nagagalit? Sabi ni Miss Jo, nasunog na nga ni Kong Goma nasunog na ni Kong Goma last month, tapos ngayon January, sunog ng taong bayan. Iyak pa more. Tinatanong ni Sky, posible po ba kung manalo si Erich this election, ma-disqualify po siya due to citizenship? Actually, hindi nga po citizenship yung issue niya. Dahil dun sa dual citizenship law, kapag ikaw ay kumuha na ng ibang citizenship, i-renounce mo lang yun, magsasubscribe ka uli, you will swear allegiance, or re-swear allegiance, and
i-recognize ulit yung iyong Filipino citizenship. So hindi po yun yung naging issue niya sa COMELEC. Ang pinag-uusapan natin dito is not a legal issue. It is an issue of fitness. Kasi hindi ba yan po ang parating katanungan sa ating mga botante? Nararapat ba itong taong to na umupo? Hindi po ito question of his disqualification. Kasi madi-disqualify lang siya under our law kung siya po ay na-convict by final judgment at at may hatol na disqualification. So, ang tanong is, tapos na ba yung 5-year disqualification period niya na ni-raise nitong last elections? So, isa yun na pwedeng tignan. Pero yung tungkol dito sa kanyang pasaporte, iba po yan. As long as under the dual citizenship law ay na-regain na niya or na-recognize na ang kanyang citizenship. Sabi ni Mr. Ricky G150, galing ni Erwin, pointing to himself and brother niya, Rafi, na sinasama pa niya mga katropa niyang Crocs. Sabi ni Ma'am Apple, mahal natin to dati si Erwin but now, matatok to sa election. Matatok. Yun, tama, sabi ni Edmond, it's a moral issue. Sabi ni CG Hyun, pwede siyang mambatikos, pero siya, hindi siya pwedeng batikusin. Oo, nagagalit. Dapat hindi rin siya kasi, yun naman yung buong format ng mga programa nilang magkakapatid, hard-hitting sila. O ngayon, sila na yung na-hard-hit, dapat be able to take it, di ba? Kasi kahit naman tayo dito, dinadaanan tayo ng mga bashers, dinadaanan tayo ng mga trolls. Hindi nga ako nagkakaso, even if some of them kakaso-kaso talaga. Bakit? Kasi naniniwala ako sa free speech. Pagka medyo malala na yan, or at some point, pwede ka naman mag-file ng kaso. Pero sa ngayon, hindi ko pa nakikita na ganon kalala. Ito, sabi ni Joe Bars, kung ang mga tulpo ang bumabatikos, parang sila may-ari ng mundo. Ngayon, sila binabatikos, iyakin pala. Sabi ni, walang name, I think mas bagay po pag nakalugay hair nyo. Hindi lang po kayo sanay. Minsan-minsan nakalugay talaga to. Sabi ni Guillermo, hindi naman ang pagboto ang issue. Ang issue, bakit hindi nasunod ng rules ng batas at COMELEC? Anong rule po ang hindi nasunod? So, ako ba yung ina-argue mo, Guillermo? Anong rule? Paki-cite na lang po para ma-discuss natin. Anong hindi pagboto? Yan nga po yung sinasabi natin. Kung hindi na nasunod, ano po yung rule? Kasi alam ko yung kay Senator Rafi, yon may issue talaga yon. At hinagis ng COMELEC dun sa Senate Electoral Tribunal. Hindi na pinursu nung mga nagkaso sa kanya sa COMELEC dun sa SET. Kasi medyo mahal na yon. So, ang tanong ko nga sa inyo, ano ba yung dinidiscuss ninyo? At ako ba ang ino-oppose mo sa sinasabi mong ganyan? Sabi ni Ma'am Jasmine, issue is kung kaya niya ni Erich or Erwin magsinungaling, mangdaya sa papeles or identity niya sa US at Pinas, anong gagawin niya pag nasa higher position siya? Correct. Sabi naman ni Maverick, kung wala mga vloggers, di namin malalaman ang baho niya. Iyak lang Erich. Sabi ni Marlu, reality bite. Sabi ni Shian, si Rafi, imbestigahan yung loto ngayon, tumahimik na dahil nabayaran na. Sabi ni Ma'am Rosie, pag sila ang tumira, grabe kung magmura. Pag sila, akala mo aping-api. Sabi ni Ma'am Bicolanang makulit, snowflakes, you're a politician, so you're subject to criticism and public scrutiny. Sabi ni Ernest, convicted ng libel, di ba moral turpitude na yon para ma-disqualify? Yes. May nag-file. Yung tanong dito sa kay Erwin ay pwede siyang filean pa rin up to now. At tanungin kung bakit siya hindi disqualified. Samantalang, mayroon daw siyang conviction with final judgment. Nagbayad na po siya ng fine. Hanapin natin. Okay, so, pero 2008 yung conviction He had it in his conviction on 4 counts of libel. Tinitingnan ko yung libel niya Okay, naging issue sa Commission on Appointments yung conviction niya sa 4 counts of libel. But the conviction was in 2008. Ang tanong is, kailan ito naging final and executory? O yun, the Commission on Elections in 2023 issued a certificate of proclamation kay Tulfo for ACT-CIS party list. So, ang tanong is, kailan po yan? Sabi ni Ma'am Marie, maiba lang, parang vampire siya. Si Attorney Twix, grabe ang bata ng peg. Sabi ng ma'am ko, ganda mo daw. Ay, sa mami nyo.
Sabi ni Ma'am Sarah Jane, mabuti na lang may mga vloggers na hindi bayaran, nabubuko mga kapalpalan ng mga nakaupo. Okay, so muli, hindi issue kasi binigyan siya ng certification ng COMELEC. Yung issue ng citizenship niya is when he, once he had swore in again and denounced his foreign citizenship. Yun lang kasi nga ang kailangan sa dual citizenship law. Sabi ni Daryl, fearless forecast, ma-absuelto yan sa COMELEC. Ano bang issue niya sa COMELEC niya? Wala nga eh. Ulitin ko, ano yung issue niya sa COMELEC? Yun nga, ang tinatanong namin dati, ang pini-question namin yung kay Senator Raffy. Kasi nga, yung kanyang conviction, kakatapos pa lang. In other words, hindi pa tapos yung 5 years niya na disqualified siya. Tapos, hindi naman tinuloy yung kaso niya doon sa Senate Electoral Tribunal. Dito kay Congressman Erwin, ang tanong is, kailan naging final yung kanyang conviction? Kung 2008 yan, tapos na yung disqualification niya. Sabi ni Ma'am Chris, nag-renounce ba siya ng American citizenship niya? Yes po. This 2022 lang. Una-una pong nalaman ng US yung fake identity. Hindi, kaya siya nag-renounce. Kasi nga sa Commission on Appointments, ito yung pagkakaintindi ko ha, nagkaroon kasi ng Commission on Appointments, sinumite niya. Yung isang sagot niya, nung tinanong siya, hindi ba US citizen ka, mayroon kang passport and so on. Ang sagot, ayon sa mga insiders doon ay, don't worry, hindi naman tunay yung kanyang American citizenship dahil nga fake yung basis for his US citizenship. So isa yun sa sa naging issue sa kanyang confirmation hearing. So ang pagkakaintindi ko, ang sabi ni Madam Maharlika, September 2022 nung ni-renounce na niya. August pa lang, alam niya na kailangan lang humarap sa Commission on Appointments. Halos lahat ng mga cabinet secretaries, by that time, handa na po yung mga dokumento, nagsumite na sa Commission on Appointments. So alam ko na kasama siya doon sa pagsusumite. Ang pagsoli niya ng kanyang mga passport was also around August or September. Tinitingnan ko yung timeline ni Madam Maharlika eh. So ang alam ko, September, ayun, inayos na niya yan. Nagsoli na ng passport and all that. Ang mali niya, May pa lang, alam niya na maa-appoint siya to the Department of Social Welfare. Magiging kalihim siya ni Presidente BBM. Alam namin nung time na yon na he was going to be DSWD. If he was still the holder of a US passport, dapat doon pa lang nagsoli na siya at nag-renounce na siya. Pero hindi pa yata po niya ginawa nung Mayo. He waited until nag-umpisa na po ang BBM administration at naka-attend na siya ng inauguration. Kasi right after inauguration, it was the first cabinet meeting so umupo na kaming lahat noon. Sabi ni Mirasol, kung ayaw mo Erich na mapuna, di huwag kang tumakbo sa public office. Doon ka lang sa bahay mo kasi para ka nang na pagtagi umaray Oo nga Sana naman masanay siya. Kasi nga, hindi rin tignan niyo yung mga kasamahan niya sa Quadcom, inaaraw-araw ng mga vloggers, kitang-kita sila. So, kung yung mga kongresista na iba, tila mas sanay. Pikon din. Pero ito naman si Kong Erwin ngayon pa lang siya nababatikos, in-enjoy naman niya yung pagiging number 1 niya sa surveys. I think also part of the reason for his meltdown is nag-aalala siya doon sa kanyang sariling ratings. Diba? Sabi ni Pandalito, no Erich Sylvester sa balota, no vote. Yan, sabi ni Chacha, maganda yung pagkasabi niya, hindi naman issue na naging TNT siya The issue is fraudulent yung papers niya to acquire his US citizenship. Tapos can you imagine, pag senador siya, how awkward with the US Embassy? Ang suggestion ni Cyberpunk Panda, mag-comment kayo sa live ni Erwin ng Hi Erich. Baka magka-second meltdown kayo naman. Daryl says, fearless sport, nabasa na pala natin. Greyco says, ano po kaya na pangalan ang ginamit niya sa filing ng COC? Erich Sylvester or Erwin? Erwin Teshiba.
Gilbert says, dapat before tumakbo as politician, may clearance from the Supreme Court. Ay, hindi po kasama yun. Anong clearance from the Supreme Court? Kailangan yung lumilitaw naman lahat ng cases pag NBI clearance. Yun lang po ang hinihingi. So may kasama po naman, kailangan ipapakita mo pa rin kasi nga dadaan ka ng commission on appointments pagka nasa cabinet level ka eh. So magsasubmit ka ng NBI clearance. At iimbestigahan ka din ng NBI. Ganun po yun. Sabi ni Ma'am Grace, when Erich was confronted with the truth, he attacks the messenger with no substance. Aray. Huwag naman mag-alala kasi bihira naman yata may substance. Sabi ni Kuya's Shop, nakisawsaw sa politics. Sino? Ako? At ako nakisawsaw sa politics? Eh, hindi ba na-appoint nga ako cabinet secretary which would have made me a politician? So, that's not making sausaw. Huh? Sabi ni Mirasol, Erich, sumbong ka kay Kuya Rafi para mapanood namin sa TV5 kung paano ka magsumbong. Tiyak maraming manonood. Isa na ako doon. Sabi ni Ma'am Dulce, never run for senator po. Unbecoming talaga ugali mo. Ugaling walang pinag-aralan ka. Embarrassing naman as senator talaga. Hindi namin kayo ibuboto. Sabi ni Blunt and Tactics, dual citizen could mean half gizzard, half offals. E di ang sarap niyan sa mga aswang. Sabi ni Cyberpunk, hindi madidisqualify yan kasi magagamit ni Tamba para maging aso. Kaya dapat huwag niyo iboto. Tama. Exclude him. That is the political solution. Sabi ni Diyos ko, Mariosep, ang cute na name niya. 33C, guilty si Erich Tulfo, galing bumatikos, pero pag siyang binatikos, galit na galit. Sabi ni Ma'am Christine, ang drama ni Erich, pinili niya maging Filipino over American. Drama ni Erich, pinili niya maging Filipino over American. To clear the US citizenship issue, he still should be disqualified from running forever for fraud. Pero like I said, the COMELEC will distinguish, di ba? Ano yung rules sa elections? Nasa saligang batas. Kung ano ang mga qualifications. At sabi ng Korte Suprema, you must have all the qualifications and none of the disqualifications. Anong mga disqualifications? Kapag ikaw ay may administrative case sa civil service at ang iyong parusa ay may perpetual or temporary disqualification. Or kapag ikaw ay nahatulan ng guilty convicted of a crime involving moral turpitude, or merong kaakibat na penalty na temporary or permanent disqualification.